everyone! Good morning mga Thors! I look haggard for today. Welcome to my channel sa mga bago dyan. Sa hindi naman bago, hello, welcome back mga Thors. I am so excited right now kasi mga darling na mag-propagate tayo ng ating mga begonia. I am so excited kasi alam niyo naman mga darling, no, yung nagsusubaybay taga sa channel ko that we are collecting mga begonia. So recently lang, few days ago, nandun kami sa Tagbilaran na nakabili kami ng tatlong klase ng begonia. Yung isa kasi, meron na kami pero namatay, but grateful kasi nakabili kami ulit mga darling. So yun mga darlings, ang dami naming begonia dito sa bahay. So mag-propagate na kami, mag-harvest kami, and then i-pot namin mga darling. So yung sister ko talaga yung nagka-cut sa lahat-lahat, no. So ako na lang mag-videos sa kanya mga darlings. So mga darlings, ito na mga darling. Let's go and please watch this sa aming propagation. So, lagay natin dito mga darling. So, ang dami na talaga. Ayan na, oh. The harvest.
Kala ko mga darling, no, ang mabigat kasi ang dami talaga na propagate namin ngayon, na harvest kumbaga. So actually, no, yung tip ko lang dito sa begonia, no, pagtanim nito, hindi siya pwede ilublob talaga sa soil kasi maratin yung ano niya, yung mga stalk niya ba. Kasi sensitive kasi yung begonia, parang watery kasi siya mga darling. So dapat wag siya masyadong ilublob talaga. Parang i-kiss lang siya sa soil. Yun yung ano namin, yung observation namin at saka yun yung natutunan namin talaga kasi ang dami na naming begonia. So I'll show you later mga darlings, no, on how we pot this begonia. Okay? So mga darling, punta tayo sa likod kasi ang init dyan. So doon tayo magtanim. Tanim ba tama doon? Doon siya ilagay sa pot kasi hindi mainit doon sa likod. Okay, let's go. Ay, mga dars. Para lang ako maglalaban ng begonia. So we are here na. Oops, stop muna tayo kasi I want to see this. I want to show this to you. This Milano Chrysome. Mayroon na siyang bagong ano talaga, labas na siya mga darling, no? I am so happy talaga. You are welcome to this world. You're welcome. Welcome to this world pala. Okay, ayan. Gwapa kayo siya. Dito tayo. Ay. Ano bang meron dito? Yung rice hull pa rin gagamitin mga darling. So, magpatayo. Parang ano siya, awkward talaga yung place dito ay. So, mga darling, ang gagamitin natin ngayon is yung polybag lamang mga dars. Kasi ang dami namin polybag dito, no, yung polybag namin hindi na nahalin. I don't know, parang nawala ng gana sa mga tao magtanim talaga. Kasi yung ano talaga, sa kalagitnaan ng COVID taga last year, ang daming bumili ng polybag. So ngayon, wala na mga darling. So mix lang ito mga dars, mayroon itong anong diriga, yung uhot, dagami na ano talaga, tawag sa dagami parang hay mga dars. Ano siya, na decompose na talaga siya mga darling. So, ito yung pakita ko sa inyo ha, on how we plant na begonia mga dars. Okay, ito po yun. Parang i-kiss lang natin. Kasi alam niyo yung begonia talaga mga darling, no, sensitive kasi siya mga dars ay. So, ito mga dars, this is the best example talaga ha. So, dapat magkanal ta. So, gamay lang siya mga dars, ganyan, So, di kaya siya ilubong mga darling. So, lagyan na lang, maliit lang talaga. Parang mayroong mag-hold sa kanya ba para di siya matumba. Ganon. So, ito mga dars. Ayan. So, ito mga dars. So, yung stalk mga dars, ito yung stalk, no. So, bawal na ito ilublob sa yuta mga dars, sa lupa, dito sa rice hull or sa soil mga dars. Kasi mga dars, pag ano ito siya, pag malublob siya mga darling sa soil, no, malata ni siya mga dars, maratin talaga ito. Proven and tested talaga yan sa amin mga darling, no, kasi alam niyo man dami kami mga begonia, yung na-experiment talaga namin yan, pag malublob talaga, malata siya mga darling. So ganito lang mga darling, hindi siya nakalublob talaga. So maggawa ka lang ng hole, light hole, para yung stalk niya mayroong makapitan sa lupa. Tsaka dito maglagay ka rin ng rice hull, maliit lang. So yung steam lang niya, yun lang yung ilublob mo. Doon sa ilublob. So okay na mga dars, ito na siya This is the begonia one. Okay, so saan ba ito ilagay? So next mga darling, itong favorite ko, saan ba yun? Okay, the next is ito mga darling. Ang bilis nitong dumami sa amin mga darling. So ang beautiful meron na siyang ugat talaga. So, maglagay tayo muna dito. So, maliit lang ilagay natin kasi alam nyo ba, maraming rice hull dito sa Bohol ha, pero kapoy ugkuha. Ito, ilublob natin yung ugat. Of course, hanggang dito lang sa stalk niya dito. So, the rest of this, hindi natin ilublob. Dito lang mga darling, yan, ito yung ilublob natin, tsaka yung ugat niya. So, the rest, wag na taman dito. Dito lang talaga, kaya pag dito, apil yun mga darling, no? Malata yun mga darling. So, dapat hanggang dito lang mga darling, at tsaka yung ugat, okay? So, take a look at this. So, hindi natin padaghanon yung rice hull, kasi kapoy kay kwag rice hull mga dars. So actually dapat mayroon yung uhot mga darling. Ito yung uhot kasi yung uhot kasi yun kasi pag ano pala no, pag rice hull di siya mo pilit. So dapat mayroong uhot talaga gagaya nito. Kasi yung uhot kasi yung magpilit talaga mga darling. Dapat mix talaga, hindi puro rice hull lang. Okay, ayan. So ayan na. Yan lang. Mayroon yung ugat. Meron itong ugat.
So, ito mga darling. So, ayun na nga, tip lang ha. So, dapat hindi puro rice hull. Kasi yung rice hull, kumakapit talaga. Since yung ginagawa natin is, ano lang, hindi siya nakalublub talaga. So, dapat mayroon kayong yung mga decomposed na hay or ano pa dyan, yung mga lupa-lupa. Kagaya nito mga darling ba? Kagaya nito. Kasi sila yung mayroon sa makapitan talaga. Ganyan. Ayan, lagay natin dyan. Para hindi siya matumba. Para hindi siya matumba mga dars. So, ayan na. This is the second one. Okay. So, mga darling, next, ang gagawin natin itong, litos na begonia. So, dapat yung begonia na itanim talaga dito sa mga darling. Kasi maluyam good sila. Para siyang malaya. I have here the hay, the decomposed hay. Ayan. So, yung kukunuan mga dars. Ayun lang, okay lang. Kasi manghunaw lang ta after. Kasi hindi naman natin ito ilublob talaga sa soil. So, dapat mayroong mga mix dito mga darling. Ganyan. So, konti lang. Kasi, ang layo ng rice hull at saka ang init. Hindi naman malayo. Ano lang, init, kapoy, ilalim. Busy. Kasi si Jason busy. Ayan mga dars. So, ito ang gagawin ko. Since mayroon siyang naputol dito, So, ito, kasi proven and tested naman nung mabuhay talaga ito. Kasi mayroon ganito naputol, gitusok lang ako at nabubuhay talaga. So, ito muna, yung big na tinlagay natin mga dars. So, medyo talaga siya, paano ba ito? Ilublob lang siya slight, ganyan. Tsaka lagyan natin, kasi talaga ito, buhag-hag talaga ito mga darling, uy. So, lagyan natin dito. Rice hull slight, ayan. Like that lang, So, ayan na mga darling. Ayan. So, this is it. So, ang hirap talaga nito, no? Kasi the best talaga nito, mga darling, no? Yung malaking kawa. Ang ganda-ganda talaga niya. So, dapat, kasi look at it, pag ganun kasi siya. So, ito ng pangatlo natin, mga dars. Ayan. So, kunin mo na yan. So, ito yung pang-apat, mga darling. So, usually, yung mga begonia namin dito, no? Mayroong mga rare, mayroong mga hindi mga rare, ganon. Common, like that. So, hindi kami nagpili talaga ng collection ng mga plants, no? As long as begonia, di ba? Ganon. Yeah, parang rare begonia ito, mga darling. Itong dahon na ito. Ayan. So, iba ito kasi magtubo siya kay mutaas lang siya. Ang dapat kasi dito ipatuyok lang siya sa pot na lagyan nyo. Kasi mura siya mutaas ba. So, ganito lang siya. I-kiss lang nato mga dars. Kiss lang. Yan, lagyan natin ng ganito para mag-hold. Kasi medyo basa kasi yung hay. Ayan. This is it mga dars. Ayan. This is pang-apat. Pang-apat na begonia. So, next mga dars, itong green na begonia. Ang ganda nito. Hala! Ano to? Mayroong ulo. Ay, ang kati nito. Kasi to? Tilas. Ang kati-kati talaga nito mga darling. So, dapat. Ay, ano ba to? Nagigigil ako ha. Uy, natakot ako kasi ang kati yun mga darling ha. So, ito. Ang ganda nito. Hindi ko na-expect talaga na ang bilis-bilis dito magdaghan. So, ngayon, it's time for you na paramihin ka na talaga, ha? It's time to propagate at paramihin talagang begonia. Ang sabi ng sister ko, ang bigat daw ng kamay ko. So, dapat daw mga darling, no, soft lang talaga. So, alam ko naman yun. So, this is it mga darling, ang dami yung bulaklak talaga. So, ito, kinakain ng So, dapat nagyudaiga nga, separate mo na yung mga neat ang mong begonia, no? Mayroon na itong napat dito. So, kailangan itong ipat talaga. Unahin natin ito kasi alam nyo, mahal talaga ito pagbili namin. Ito mga darling, 400 ang bili namin ito mga dars. I think this is the rare begonia. So, ito talaga nakatulong talaga itong hay na decompose, no? Kasi siya yung mag-hold sa sa begonia. Ayan, na-hold siya. Kasi i-press lang natin ito. Kasi basa kasi ito mga dars. So, i-press lang natin slight lang, ganon. Na-hold na siya, tsaka lagyan natin slight na tawag dito, rice hull. Yan na siya, So, ayan na, di siya mag-move. Okay, yan mo, pang-anim na ito mga darling. Ito mga dars, gustong-gusto ko talaga ito kasi alam nyo, ang ganda talaga niyang niya, sa personal, I don't know sa cam.
Kasi parang siyang black velvet talaga. Ewan ko ba anong kulay nito. Basta I like this so much. Yan. So, yan ginagawa ko. Oh. So, ipipress mo. Then, after that, lagyan mo ng rice hull. So, this is it mga dars. Na-stress muna ito mga darling, no? Kasi kinakat siya. So, mga darling, next tayo. Dito tinilagay isa kasi malaki kasi siya mga dars. At saka itong ilagay dito, hindi siya talaga sensitive. Kasi yung bigonia kasi mayroong sensitive, heavy sensitive, at mayroon namang hindi. So, ito yung ibig sabihin ko, ito. Kasi hindi talaga ito kayo sensitive mga darling, no? So, dapat ito, putulin na lang natin ito. Kunin natin yung isang dahon. Kaya para itong hanggang dito ilublob natin, oh, sa sowel. Ito mga dars. Yan. So, lagyan natin kunting yung hay. So, ayan. Oh. So, ganito ang dagway niya mga dars. Ito na siya, oh. So, this is it. Para siyang nag-vow. Darating ng panahon, mutaas na siya. Ay mo, mo straight. So, this is it mga dars. This is pang 8. So, next mga dars, ito na. Actually, last year, mahal talaga ito mga darling, no? I think, binili ng sister ko ito is mga 3, 4, 5. Parang ganon, I forgot. So, ngayon, I don't know, baka ngayon is mura na ito mga darling. Kasi ang ganda nito kasi mag-pink-pink ito mga darling. And actually, naputol talaga siya sa ito, naputol siya mga darling. But anyways, I think mabuhi pa to mga dars. So, ayan na mga darling, so, this is it. This is the last mga dars. Ito po yung bigay sa akin ni Ma'am Lucy doon sa Larapan, sa Leo Garden. Actually, hindi ito binili talaga. Binigay talaga ito, no? Sa pagbigay ni Ma'am Lucy, ito ang liit nito mga dars. But right now, naglalash na talaga siya. Thank you, Ma'am Lucy. And this is our first time na nagpropagate nito. Thank you so much. So, ito na mga dars. Ilagay na natin mga darling. Ayan. So, this is it mga dars. Ayan na. This is the finished product. Ayan. So, mga dars, I have to end this video na kasi magluto pa ako mga darling, no? Kasi 12 noon na mga dars, kakain pa kami. So, the rest mga dars, yung sister ko lang mag-continue. So, ang gagawin natin dito, no, nalagay natin sa pot or sa polybag. Lagay natin siya sa shady area, like here. So, ito, 2 weeks na ito mga dars, itong bigonia na yan. So, dito namin siya ilagay yung lahat-lahat na pot natin. So, yun na nga. So, I hope nga mayroon kayo natutunan sa vlog na ito. So, ang pag-water lang ito mga darling, no? So, hindi siya sobrang wateran. Kasi alam naman niyo na ang bigonia is watery talaga siya, no? Kasi pag too much water, malata magod siya mga darling. But yung ulan, carry yung ulan. As long as yung mga bigonia, yung lush na talaga. But yung propagate pa lang, so itago mo na mga darling. Okay? So right now mga dars, I have to end this video. Thank you so much. God bless us all mga dars. Stay safe